Kagabi, isang babae ang napaanak sa Baywalk sa Maynila sa tulong ng mga nagmagandang loob. Nadala naman sa ospital ang mag-ina at kaugnay po ng balitang yan, kukumustahin natin ang kalagayan nila sa pamamagitan ni Dr. Evangeline Morales, OIC Director ng Ospital ng Maynila. Magandang umaga po, Doktora. Magandang umaga din sa iyo, Miss Cara. Okay, ma'am, kumusta na po yung kalagayan ng mag-ina na napaanak po kagabi yung nanay doon sa Baywalk mismo sa May Manila Bay? Oo, sa ngayon, okay naman silang dalawa. Magkatabi na sila ngayon sa kanilang kwarto dito sa second floor. And our staff from the emergency room with Dr. Pandi dito sa aming obstetric gynecology, sila ang sumundo dito kagabi ng about past 11. Ma'am, kagabi po kasi hindi makausap ng maayos yung nanay. Totoo po ba na may problema daw sa pandinig or pagsasalita yung nanay? At siya po ba ay, ano po ba, homeless po ba? Walang matutuluyan, kaya doon siya napaanak sa Manila Bay? Oh, actually, ang address lang na nakuha namin is Malati Church. And she's deaf and mute. Kaya nahihirapan kaming mag-communicate. Pero so far, nakuha namin details lang. Doon nga siya daw nakatira sa Malati Church. And she's known to be a migrant, tapos 30 years old daw siya. Ano po ang pwedeng i-extend na tulong sa kanya? At sa iba na rin nating mga kababayan na, alam naman natin marami tayong mga kababayan na palaboy-laboy sa kalsada na maaari nang malagay sa ganitong klaseng sitwasyon. Oh, actually, with regards naman dito sa mag-ina, well-handled naman sila dito sa Ospital ng Maynila. As the advocacy of our Mayor Alfredo S. Lim, lahat ng pasyente kasing mag-approach sa Ospital ng Maynila, especially emergency cases, free lahat ang aming ibinibigay na serbisyo at gamot until they are bound to go home. And with regards naman doon sa ating mga kapatid na migrants, how I wish even the national magkatulungan with the local na matulungan din natin yung mga migrants. Although meron ngayong drive ang Department of Social Welfare with the local government of the City of Manila na kung sino yung mga migrants, malaman namin kung tiga saan, binibigyan sila ng pamasahe para makauwi sa kanilang province. Doktora, alam naman natin na medyo mataas ang maternal deaths na statistics dito sa Pilipinas. At isa sa mga itinuturong dahilan dito ay marami dun sa mga nanay na dito sa Pilipinas hindi nanganganak doon sa ospital. Ano po ba ang dangers kapag sa ganitong mga klaseng sitwasyon sa labas ng ospital manganganak ang isang ina? Actually, number one na dyan is bleeding. No, pag nanganak kasi ang isang ina, meron tayong tinatawag na may risk ng bleeding and may risk of embolism. Yung bleeding naman, kasi may inunan tayo. Katulad ng nangyari sa bata kagabi, nag-baby out tayo sa may Baywalk, pero it took a little time bago maalis yung placenta, yung inunan. Usually, kapag hindi naaalis yun, nagko-continuous bleeding or may naiwan ng mga fragments. Then after that, meron tayong infection. Pag hindi nagkaroon ng magandang pagbibigay ng paghinto sa dugo, that will be an entry of infection. Magkakaroon tayo ng infection na kung minsan nagtatapos sa sepsis, kung tawagin, or general infection. Oo. Yun ang first two leading na nangyayari doon sa mga nanganganak sa labas. So yung hemorrhage po tsaka infection, yan ang dapat babantayan? Yeah, oo. And sana, dito sa amin sa siyudad ng Maynila, meron kaming 49 health centers, 12 infirmaries, at meron kaming 5 lying-ins. Kung saan po pwede kayong magpatingin, walang bayad po ito. Ang first 3 months po kasi, at least once a month, makita kayo ng doktor. And then the second 3 months, at least every 2 weeks, makita po kayo ng inyong doktor. And the last 3 months, which is near pagpapanganak na po, at least every week, lalo na po yung mga tinatawag naming high risk. Doktora, marami po sa mga kababayan natin na hindi masyadong nakakaluwag-luwag sa buhay ay nadi-discourage na mga anak sa loob ng ospital dahil medyo may kamahalan daw. Magkano po ba ang karaniwang gagastusin kapag po naisugod po sila sa isang government hospital kapag doon po sila manganganak? Actually, dito sa amin, walang bayad dito sa siyudad ng Maynila. We have about 6 hospitals. Hospital ng Maynila, Hospital ng Tondo, Hospital ng Sampaloc, Jose Abad Santos, Gat Andres Bonifacio, and our latest, the Santa Ana. So wala pong bayad dito, ma'am? Wala po. Wala pong bayad. May kailangan ka bang ipakitang papeles or pruweba na you're indigent, ganyan, na kailangan mo na charity case ka, ganon? Actually, the first 24 to 48 hours, within those span of time, i-identify po namin yung pasyente kung anong level ng indigency.
And then, as much as possible, so within those days, binibigay namin lahat totally free. Then after we have identified if they are indigent, then they are totally free sa ospital ng Maynila. Okay, di mabuti po yan. Ano? Marami pong salamat, Dr. Evangeline Morales ng Ospital ng Maynila. Maraming salamat po sa inyo, Ms. Nabil.